Nakatayo si Hiraya sa di kalayuan, sa ilalim ng lilim ng isang malagong puno ng akasya. Mula roon, tanaw niya ang lahat, ang dagat ng mga taong nakaitim, ang mga mamahaling bulaklak na tila nalulunod sa sarili nilang bango, at ang kislap ng mamahaling kabaong na yari sa nara sa ilalim ng sikat ng araw. Ito raw ang huling pagpupugay para kay Don Apolinario Apo Luwalhati, isang haligi ng komunidad, isang mapagmahal na ama, isang alamat, ngunit para kay Hiraya, ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Pinipiga ng kanyang mga kamay ang panyulitong hawak niya, basa na ito sa pinaghalong pawis at luha. Ang hangin ay maalinsangan, mabigat, at tila humihila sa kanya pababa. Naririnig niya ang mga paimbabaw na hikbi, ang mga papuring walang katotohanan. Nakikita niya ang kanyang biyenan, si Doña Diwata Luwalhati, na nakakapit sa braso ng kanyang bayaw, na si Anino. Perpekto ang kanilang pagdadalamhati, isang obra maestra ng panlilinlang. Isang taon na ang nakalipas mula nang mamatay ang kanyang asawang si Sinag sa isang di umanong aksidente. At ngayon, ang ama naman nito, tila may sumpa, ang pangalang Luwalhati. O baka naman, hindi ito sumpa, kundi isang plano. Nagsimula nang magsalita ang pari. Ang bawat salita ay parang langgam na gumagapang sa kanyang balat. Hindi niya maintindihan. Ang tanging malinaw lang sa kanya ay ang imahe ng kanyang biyenang lalaki ilang araw bago ito namatay. Ang takot sa mga mata nito. Ang panginginig ng kamay nito habang may iniaabot sa kanyang isang maliit na papel na hindi niya na nakuha. Huwag kang magtitiwala. Iyon ang huling sinabi nito sa kanya. Huwag kang magtitiwala. Tumigil sa pag-ikot ang mundo ni Hiraya. Ang mga bulungan sa paligid ay nawala. Ang init ng araw ay hindi na niya ramdam. Ang tanging nakikita niya ay ang kabaong na dahan-dahan ng ibinababa sa hukay. Hindi. Isang enerhiya ang biglang bumuhos sa kanyang katawan. Isang puwersang hindi niya alam kung saan nanggaling. Pagod na siyang matakot. Pagod na siyang maging manhid. Tigil! Ang sigaw niya ay hindi malakas. Tila kinain ng hangin. Ngunit sapat na iyon para mapalingon ang ilang tao sa kanyang direksyon. Nakita niya ang matalim na tingin ni Diwata. Isang babala, ngunit huli na ang lahat. Humakbang siya palabas ng lilim, papalapit sa kanila. Bawat hakbang ay tila may bigat ng isang taon ng pananahimik. Itigil niyo. Yan. Sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, puno ng desperasyon at galit. Huminto ang mga sepulturero, naguguluhan. Ang lahat ng mata ay nasa kanya na ngayon. Hiraya, anong ginagawa mo? Malamig na tanong ni Anino. Lumapit ito sa kanya na para bang aakayin siya palayo sa eksena. Itinabig ni Hiraya ang kamay nito. Nawawala ka na ba sa iyong sarili, Hiraya? Nang gagalaiting bulong ni Diwata, ang maskara ng pagluluksa nito ay unti-unting nababakbak. Gumawa ka ng eskandalo sa harap ng lahat, ngunit hindi na nakinig si Hiraya. Tumingin siya sa mga taong naroon, sa mga mukha ng pagtataka at paghuhusga. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin sa kabaong. Hindi siya patay! Isinigaw niya. At sa pagkakataong iyon, naramdaman niya ang pagtulo ng mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi patay si Papa Apo! Buhay siya! Pakana niyo lang ang lahat ng ito! Isang malakas na bulungan ang umalingamngaw. Ang mga kamera ng media na naroon para i-cover ang libing ng isang tanyag na tao ay nagsimulang mag-flash. Mga guwardya, kunin niyo ang babaeng yan, utos ni Diwata. Ngunit bago pa man makalapit ang mga guwardiya, tumakbo si Hiraya patungo sa hukay. Yumuko siya at niyakap ang gilid ng kabaong na para bang doon nakasalalay ang kanyang buhay. Hindi niyo siya ililibing. Buksan niyo to. Patunayan niyong nagsisinungaling ako. Buksan niyo ang kabaong
Nagkaroon ng kaguluhan. Si Anino ay sumusubok na hilahin siya paalis. Si Diwata ay sumisigaw. Ang mga tao ay nagkakagulo. Buksan! Paulit-ulit na sigaw ni Hiraya. Ang kanyang boses ay basag na. Kung talagang patay siya, anong kinatatakutan niyo? Buksan niyo? Dahil sa presensya ng media at sa lumalaking eskandalo, tila walang nagawa si Diwata. Sa isang senyas ng kamay, pinahinto niya ang mga guwardya. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sige! Sabi niya sa isang boses na halos hindi marinig sa gitna ng ingay. Gusto mong mapahiya? Gusto mong ipakita sa lahat kung gaano ka nakabaliw? Buksan ang kabaong. Ang utos ay nagpatahimik sa lahat. Dahan-dahan, muling itinaas ng mga sepulturero ang kabaong mula sa hukay at ipinatong sa lupa. Bawat tunog ng kanilang paggalaw ay umieko sa nakabibinging katahimikan. Lumapit si Hiraya. Nanginginig ang buong katawan. Lumapit din si Diwata at Anino. Ang kanilang mga mukha ay maskara ng pagtitiwala. Alam nilang si Hiraya ang mapapahiya. Ang tunog ng pagkalas ng mga trangka ng kabaong ay parang putok ng baril. Dahan-dahan, itinaas ng isang sepulturero ang takip. Humawak sa dibdib si Hiraya, handa sa anumang makikita. Ngunit walang katawan, walang Don Apolinario luwalhati. Ang kabaong ay walang laman. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga tao. Napakurap-kurap si Hiraya. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Tama siya. Tama ang kanyang kutob. Ngunit hindi iyon ang pinakagulat sa lahat. Sa gitna ng puting satin na sapin ng kabaong, doon nakalatag ang isang bagay. Isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang sobrang kulay krema. Bago pa man makakilos si Hiraya, isang kamay ang mabilis na dumampot nito. Hinablot ni Diwata ang liham. Mabilis niya itong binuksan at binasa. Hindi nakita ni Hiraya ang nakasulat, ngunit nakita niya ang pagbabago sa mga mata ng kanyang biyenan. Hindi ito pagkagulat. Hindi ito takot. Ito ay ang malamig at kalkuladong kislap ng isang taong alam na alam ang nangyayari. Ang biyahe pabalik sa Hacienda Luwalhati ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Walang sinuman ang nangahas na magsalita. Si Hiraya ay nakaupo sa isang dulo ng van. Ang tingin ay nasa labas ng bintana ngunit wala talagang nakikita. Ang tanging naglalaro sa isip niya ay ang imahe ng isang kabaong na walang laman at ang mukha ni Diwata nang hablutin nito ang liham. Pagdating sa mansyon, ang bigat ng katahimikan ay tila lalo pang tumindi. Ang mga kasambahay ay yumuyuko, takot na mag-angat ng tingin. Agad silang ipinatawag ni Diwata sa pribadong silid-aklatan, ang lugar kung saan isinasara ang mga kasunduan at ibinabaon ang mga sekreto. Nakatayo si Diwata sa harap ng fireplace na hindi naman nakasindi. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. Si Anino ay nasa kanyang tabi. Ang mukha ay blanko. Si Hiraya naman ay umupo sa isang silyang malayo sa kanila. Niyayakap ang sarili para pigilan ang panginginig. Ang nangyari kanina, nagsimulang magsalita si Diwata. Ang boses niya ay kasing lamig ng marmol na sahig. Ay hindi na muling mababanggit pa sa loob o sa labas ng pamamahay na ito. Maliwanag, tumingin si Hiraya. Pero ang liham? Anong nakasulat doon, Mama? At nasaan si Papa Apo? Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa labi ni Diwata. Dahan-dahan itong humarap, hawak pa rin ang sobre. Ang liham na ito, sabi niya, itinaas ito para makita ni Hiraya, ay isang malupit na biro, isang gawa ng taong walang magawa sa buhay at gustong guluhin ang ating pamilya. Isang biro? Hindi makapaniwalang tanong ni Hiraya. Ang isang kabaong na walang laman ay isang biro? Makinig ka, Hiraya, sabat ni Anino. Ang boses niya ay malumanay ngunit may diin. Kilala natin si Papa. Marahil, napagod na siya sa lahat. Marahil, gusto niyang takasan ang kanyang mga responsibilidad. Pinili niyang umalis
at kailangan nating igalang ang kanyang desisyon sa pamamagitan ng pananahimik. Ang mga salita ni Anino ay puno ng lohika, ngunit para kay Hiraya, ang mga ito'y lason na binalutan ng pulot. Umiling siya. Hindi! Hindi ganoong tao si Papa Apo. Hindi niya tayo iiwan ng ganito. At ano ang alam mo? Biglang tumaas ang boses ni Diwata at sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang galit na kumikislap sa mga mata nito. Ilang taon ka pa lang sa pamilyang ito. Huwag kang umakto. Na para bang kilalang kilala mo ang aking asawa. Hinawakan ni Diwata ang sulat sa ibabaw ng apoy ng isang kandila. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya habang dahan-dahang nilalamon ng apoy ang papel. Wag! Sigaw ni Hiraya. Tumayo siya at akmang susugurin ito. Ngunit hinarang siya ni Anino. Ang pagkakahawak nito sa kanyang braso ay mahigpit. Tapos na ang usapan, sabi ni Diwata habang pinapanood ang abo na nahuhulog mula sa kanyang mga daliri. Pinagpag niya ang kanyang kamay na para bang nag-alis lang ng alikabok. Nawala ang aking asawa at ikaw, Hiraya, tumingin ito sa kanya ng may pagbabanta ay magpapahinga. Tila hindi nakakabuti sa iyo ang pagluluksa. Mula ngayon, ako na muna ang bahala sa apo ko. Iyon ang pinakamasakit. Ang gamitin ng sarili niyang anak laban sa kanya. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman ni Hiraya na hindi lang siya isang manugang sa bahay na iyon. Isa siyang bihag. Walang nagawa si Hiraya kundi ang tumalikod. Ang kanyang pagtutol ay walang silbi laban sa pader na itinayo ni Diwata. Subalit habang naglalakad siya paakyat ng hagdan, isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang puso. Hindi ito apoy ng pagkatalo, kundi apoy ng paghihimagsik. Hinintay niya ang pagdating ng gabi. Hinintay niyang tumahimik ang buong mansyon. Sa ilalim ng dilim, dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang kama. Kailangan niyang makahanap ng sagot at alam niyang iisa lang ang lugar kung saan posibleng may naiwang bakas ang kanyang biyenan. Ang opisina ni Don Apolinario, dahan-dahan. Tinahak niya ang pasilyo. Ang bawat yabag niya ay pinakikiramdaman. Ang pintuan ng opisina ay nakalock, gaya ng inaasahan niya. Ngunit sa mga taon ng pagsama niya kay Sinag, nalaman niya kung saan itinatago ng matanda ang duplicate na susi sa ilalim ng isang malaking paso sa dulo ng pasilyo. Sa loob, ang amoy ng tabako at lumang papel ay sumalubong sa kanya. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ang nagsilbi niyang ilaw. Sinimulan niyang maghanap. Binuksan niya ang mga drawer. Tiningnan ang mga libro. Ngunit wala. Tila nilinis ang buong lugar. Walang kahit anong personal na gamit na naiwan. Napaluhod siya sa pagod at pagkadismaya. Ngunit habang nakaluhod siya, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa ilalim ng mesa, sa sahig na gawa sa matigas na kahoy, may isang guhit na tila bago pa. Isang mahabang gasgas na hindi dapat naroroon. Tila may isang bagay na mabigat ang kinaladkad mula sa lugar na iyon. May hinahanap ka, Hiraya? Halos mapatalon si Hiraya sa gulat. Ang boses na iyon, malumanay at pamilyar, ay nagmula sa dilim. Paglingon niya, nakita niya ang silweta ni Anino na nakatayo sa may pintuan, nakasandal sa hamba. Anino? Alam mo, delikado ang mag-isa sa dilim. Baka kung ano ang makita mo, sabi nito habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Bumalik ka na sa iyong silid. Magpahinga ka, tanggapin mo na lang ang katotohanan. Anong katotohanan? Buong tapang na tanong ni Hiraya. Na niloloko niyo kaming lahat? Umiling si Anino. Yumuko ito at hinawakan siya sa balikat. Ang kanyang pagkakahawak ay tila pangkapatid. Ngunit naramdaman ni Hiraya ang bakal sa ilalim nito. Ang katotohanan ay minsan, mas mabuting hayaan na lang na manatiling nakatago ang mga sekreto para na rin sa ikabubuti mo.
para sa ikabubuti ng anak mo. Isang banta, isang malinaw na banta. Walang nagawa si Hiraya kundi ang sumunod. Iniwan niya ang opisina na dala ang imahe ng gasgas sa sahig at ang lamig ng mga salita ni Anino. Pagbalik niya sa kanyang kwarto, umupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Pakiramdam niya ay nababaliw na siya. Siya lang ba ang nakakakita ng lahat ng ito? Biglang umilaw ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Huwag kang maniwala sa kanila. Ang asawa mo ay hindi na aksidente. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang hawak ang telepono. Ang mga salita sa screen ay tila may sariling buhay. Sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata. Paulit-ulit na sinusunog ang kanilang mensahe sa kanyang isipan. Ang asawa mo ay hindi na aksidente. Hindi na aksidente. 2 salita. Ngunit sapat na iyon para wasakin ang pundasyon ng huling taon ng kanyang buhay. Ang isang taon ng pagluluksa, ng pagtanggap, ng pilit na pagbangon mula sa isang trahedyang inakala niyang gawa ng tadhana. Isang kasinungalingan. Ang lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isip. Ang biglaang pagkawala ni Papa Apo. Ang kabaong na walang laman. Ang lihim na liham. Ang pagbabanta ni Diwata. Ang kakaibang kilos ni Anino. At ngayon, ito, ang pagkamatay ni Sinag. Hindi ito magkakahiwalay na pangyayari. Ang mga ito ay mga piraso ng isang madilim at nakakatakot na palaisipan. Kinailangan niyang makaalis sa silid na iyon. Pakiramdam niya ay sinasakal siya ng mga pader. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niya si Sinag. Dahan-dahan, walang ingay. Lumabas siya ng kanyang kwarto at tinahak ang pasilyo patungo sa kabilang dulo ng mansyon, patungo sa silid na hindi na muling nabuksan ng 1 taon. Ang silid nila ni Sinag, pagpihit niya sa malamig na doorknob, isang alon ng mga alaala ang sumalubong sa kanya. Ang amoy ni Sinag, isang pinaghalong pabango, lumang libro, at sikat ng araw ay nananatili pa rin sa hangin kahit pamanhid na. Ang lahat ay nasa ayos, eksakto kung paano niya ito iniwan. Ang mga damit nito sa aparador, ang mga libro sa estante, ang gitara sa sulok. Tila isang museo ng isang buhay na biglang pinutol. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang kamang naging saksi sa kanilang mga pangarap at pagmamahalan. Dito sila nagplanong bumuo ng isang masayang pamilya, malayo sa anino ng pangalang luwalhati. Dito niya huling niyakap ang kanyang asawa, bago ito umalis sa umagang hindi na ito muling bumalik. Niyakap niya ang isang polo shirt na naiwan sa ibabaw ng upuan. Isinubsob niya ang kanyang mukha dito, nilalanghap ang natitirang bakas ng kanyang kabiyak. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malaya ng dumaloy, ngunit hindi na ito mga luha ng kalungkutan lamang. Ngayon, may halo na itong galit. Galit para sa mga taong kumuha sa kanya, kay Sinag. Kailangan niyang malaman ang totoo para sa sarili niya, para sa kanilang anak, para kay Sinag. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kalungkutan ay nagbigay daan sa isang bagong determinasyon. Kung may tinatago ang pamilya luwalhati, malamang ay may nalaman din si Sinag. At si Sinag, sa pagiging masusi at mapanuri nito, ay tiyak na may iniwang bakas. Sinimulan niyang halongkatin ang mga gamit nito. Hindi para magreminis, kundi para mag-imbestiga. Tiningnan niya ang bawat libro, bawat papel, ngunit wala siyang makitang kakaiba. Hanggang sa napadpad ang kanyang tingin sa ilalim ng kama. May isang bagay doon na hindi niya napansin noon. Isang malaking baul na gawa sa kahoy. Hinila niya ito palabas. Mabigat ito at maalikabok. Nang buksan niya ito, tumambad sa kanya ang mga lumang gamit ni Sinag mula sa kanyang kabataan. Mga laruan, mga medalya, at isang album ng mga litrato. Umupo siya sa sahig
at sinimulang tingnan ang mga larawan. Mga larawan ng isang batang sinag na masaya kasama ang kanyang amang si Don Apo sa hasyenda. Mga larawan niya kasama ang kanyang inang si Diwata, na kahit noon pa man ay mayroon ng malamig na ngiti. Pamilyar ang lahat. Hanggang sa may napansin siyang kakaiba sa lahat ng mga litratong iyon mula sa pagkabata hanggang sa pagbibinata ni Sinag, walang anino. Wala ni isang larawan ng di umanong panganay na kapatid nito. Kung totoong nag-aral lang ito sa ibang bansa, tila si Anino ay isang multo na bigla na lang sumulpot sa buhay nila 10 taon na ang nakalipas. Lalo siyang kinabahan. Ibinalik niya ang mga litrato sa baul, ngunit may isa pang bagay sa ilalim. Isang maliit at makapal na kwaderno na nababalutan ng itim na katad. Isang diary. Nang buksan niya ito, nadismaya siya. Ang mga pahina ay puno ng mga sulat kamay ni Sinag, ngunit hindi niya ito maintindihan. Ito ay mga simbolo at numero. Isang code. Malapit na sana siyang sumuko nang may isang maliit na papel ang nahulog mula sa pagitan ng mga pahina. Isang lumang resibo mula sa isang bookstore. Ngunit sa likod nito, may nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Sinag. Ito ay isang serye ng mga letra at numero na may katumbas na ibang letra, isang susi, isang cipher. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ang isang ballpen at papel. Kinuha niya ang unang linya ng mga simbolo sa diary at sinimulang isalin ito, letra por letra, gamit ang susi na iniwan ni Sinag. Ang proseso ay mabagal at nakakakaba. Ang bawat letra na kanyang naisasalin ay tila isang hakbang palapit sa isang katotohanang matagal nang ibinaon. S-I-A-N-I-N-O. Nang mabuo niya ang unang pangungusap, napahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ang isang sigaw. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Ang nakasulat sa papel, sa sarili niyang sulat kamay, ay isang katotohanang yayanig sa pundasyon ng Hacienda Luwalhati. Si Anino ay hindi ko kapatid. Siya ang anino ng kasalanan ni Ina. Magdamag na hindi natulog si Hiraya. Ang silid ni Sinag, na dati kanlungan ng kanyang kalungkutan, ay naging sentro ng kanyang lihim na investigasyon. Sa liwanag ng isang maliit na lampara, nakaupo siya sa sahig, napapalibutan ng mga papel, ang diary sa kanyang kandungan at ang susi ng code sa kanyang kamay. Siya ang anino ng kasalanan ni Ina. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang nakakabinging koro. Bawat simbolo na kanyang naisasalin ay nagbubukas ng isang bagong pinto sa isang madilim na nakaraan na pilit na ibinaon ng pamilya Luwalhati. Isinulat ni Sinag ang tungkol sa mga bulungan na kanyang naririnig, tungkol sa mga biglaang pag-alis ni Diwata noong kanyang kabataan at tungkol sa isang malaking halaga na regular na ipinapadala sa isang probinsya na hindi niya kailanman napuntahan. Walang malinaw na pangalan, walang eksaktong lugar, ngunit sapat na ang mga piraso para mabuo ang isang larawan sa isip ni Hiraya. Si Anino ay hindi isang luwalhati sa dugo, at si Sinag ay nalaman ito bago siya namatay. Kinabukasan, bumaba si Hiraya para mag-agahan na may isang plano. Ang kanyang mga mata ay may maitim na bilog dahil sa puyat, ngunit ang kanyang kilos ay may bagong layunin. Kailangan niya ng pruweba, isang bagay na hindi kayang itanggi o sunugin ni Diwata. Magandang umaga, Mama. Anino? Bati niya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Tumingin sa kanya si Diwata mula sa likod ng kanyang tasa ng kape. May bahid ng pagtataka sa mga mata nito. Mukhang nakapag-isip-isip ka na. Opo, sagot ni Hiraya. Umupo siya at kumuha ng tinapay. Naisip ko po na tama kayo. Kailangan kong lumabas paminsan-minsan. Mamamalengke lang po ako sa bayan para na rin makalanghap ng sariwang hangin. Isang halos hindi mahahalata na ngiti ang sumilay sa labi ni Diwata.
Magaling. Iyan nga ang dapat mong gawin. Isama mo ang driver para may katulong ka. Salamat po, Mama. Iyon ay isang maliit na tagumpay, ngunit isang mahalagang hakbang. Sa palengke ng Sandalisay, abala ang lahat. Ito ang perpektong lugar para mawala sa paningin. Pagkatapos bumili ng ilang gulay at isda para hindi maghinala ang driver, mabilis niyang tinahak ang mga eskinita patungo sa munisipyo. Ang kanyang puso ay kumakabog sa bawat hakbang. Pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya. Pumasok siya sa Civil Registry Office, isang maliit at mainit na silid na puno ng mga naglalakihang kabinet ng dokumento. Lumapit siya sa isang matandang babae sa likod ng counter. Magandang araw po. Nais ko lang po sanang mag-verify ng isang birth certificate. Sige. Hiya, ano ang pangalan at petsa ng kapanganakan? Tanong ng babae. Hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa kanyang binabasang libro. Anino Luwalhati po. Sagot ni Hiraya. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Nagbigay siya ng isang petsa ng kapanganakan na ilang taon ang tanda kay Sinag base sa kanyang hula. Tumayo ang babae at nagtungo sa mga kabinet. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang oras para kay Hiraya. Ang tunog ng mga papel na binubuklat ay nagpapabingi sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ang babae na walang dalang anumang dokumento. Pasensya na, Hija, sabi nito. Pero 3 beses ko nang tiningnan. Walang record ng sinumang Anino Luwalhati na ipinanganak dito sa Sandalisay sa taon na iyan o kahit 5 taon bago o pagkatapos niyan. Sigurado po kayo? Giit ni Hiraya. Baka po. Baka sa ibang pangalan? Umiling ang babae. Walang luwalhati na nairehistro maliban kay Senyorito Sinag. Ibinalik nito ang atensyon sa kanyang libro. Wala talagang record, ma'am. Walang record. Ang mga salitang iyon ay isang kumpirmasyon. Isang matibay na ebidensya. Lumabas si Hiraya ng munisipyo na tila lumulutang. May hawak na siyang katotohanan. Ngunit kasabay ng pag-asang dala nito ay ang takot sa kung ano ang susunod niyang gagawin. Pagbalik niya sa hasyenda, sinalubong siya ng isang malamig na kapaligiran. Nakaupo si Diwata sa sala, nagbabasa ng isang magasin. Sa sahig, naglalaro ang kanyang anak, kasama ang yaya nito. Nagtagal ka yata, sabi ni Diwata. Hindi inaalis ang tingin sa magasin. Marami po kasing tao sa palengke. Palusot ni Hiraya. Lalapitan na sana niya ang kanyang anak nang magsalita muli si Diwata. Hiraya, maupo ka. May kailangan tayong pag-usapan. May kakaiba sa tono ni Diwata. Isang lamig na tumagos hanggang sa buto ni Hiraya. Umupo siya sa silyang nasa tapat nito. Ibinaba ni Diwata ang kanyang magasin at tiningnan siya ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay walang emosyon. Napapansin ko na hindi ka pa rin bumubuti. Ang iyong pagiging balisa, ang iyong mga guni-guni. Nag-aalala ako para sa iyo. At higit sa lahat, nag-aalala ako para sa aking apo. Anong ibig niyong sabihin? Kinakabahang tanong ni Hiraya. Dahil sa iyong hindi matatag na kalusugang pangkaisipan, sabi ni Diwata. Ang bawat salita ay tila isang patalim. Napagdesisyunan ko na para sa ikabubuti ng lahat, ako muna ang personal na mangangalaga sa bata. Simula ngayon, sa aking silid na siya matutulog. Hindi ka pwedeng lumapit sa kanya hanggat hindi ko nakikita na bumubuti na ang iyong kalagayan. Ang mundo ni Hiraya ay gumuho. Hindi! Hindi niyo pwedeng gawin yan! Anak ko siya at apo ko siya. Matigas na sagot ni Diwata. Gagawin ko ang lahat para protektahan siya. Kahit pa sa sarili niyang ina. Tumayo ito at nagbigay ng senyas sa yaya. Dalhin mo na ang bata sa aking silid. Mama, wag po! Parang awa niyo na! Umiiyak na pakiusap ni Hiraya habang kinukuha ng yaya ang kanyang umiiyak na ring anak. Sinubukan niyang humabol, ngunit hinarang siya ni Anino na bigla na lang sumulpot mula sa kung saan.
Tama na, Hiraya. Para din sa'yo to, sabi nito. Hawak siya sa magkabilang braso. Naiwan si Hiraya na nakaluhod sa sahig, humahagulgol habang pinapanood ang paglayo ng pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Ito na ang parusa. Ito na ang simula ng kanilang giyera. Gabi, habang naglalakad si Hiraya sa hardin, gulong-gulo ang isip at durog na durog ang puso. Isang anino ang lumapit sa kanya mula sa likod ng mga halaman. Isang matandang hardinero, isa sa mga pinakamatagal na trabahador sa hasyenda. Senyora, pabulong na sabi ng matanda. Mabilis na inilagay ang isang bagay sa kanyang kamay at agad na tumalikod. Itago niyo po ito, utos ni Senyorito Sinag bago siya mawala. Nagmamadali itong umalis. Iniwan si Hiraya na nakatayo roon, naguguluhan, tiningnan niya ang kanyang palad. Isang luma at lukot na litrato. Sa liwanag ng buwan, tiningnan niya ito. Isang batang-batang diwata ang nasa larawan. Ang kanyang ngiti ay hindi kasing pino tulad ngayon. Karga niya ang isang sanggol. At sa likod niya, nakatayo ang isang lalaking hindi pamilyar. Ang kamay nito ay nakaakbay sa balikat ni diwata na may pag-aari. Hindi yon si Don Apolinario Luwalhati. Pinagmasdan ni Hiraya ang mukha ng sanggol. Ang kanyang hininga ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Kahit sa lumang litrato, ang mga mata, ang hugis ng ilong, walang duda. Ang sanggol sa bisig ng batang diwata ay si Anino. Nakatayo si Hiraya sa lilim ng hardin. Ang luma at lukot na litrato ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Ang lamig ng gabi ay hindi niya ramdam. Ang tanging nararamdaman niya ay ang apoy na nagsisimulang kumalat sa kanyang mga ugat. Isang apoy ng pagkaunawa, ng galit, at ng isang nakakatakot na kalinawan. Lahat ng piraso ay nagkabit-kabit na. Ang pagdating ni Anino 10 taon na ang nakalipas. Ang unti-unting pag-ako nito sa mga responsibilidad sa negosyo. Ang mga lihim na pag-uusap ni Diwata at Anino na akala niya ay tungkol lang sa trabaho. Ang pagkatuklas ni Sinag. Ang biglaan nitong aksidente. At ngayon, ang pagkawala ni Don Apo. Hindi ito simpleng kasakiman sa pera. Ito ay isang masalimuot na plano na matagal nang inilatag ni Diwata para iluklok ang kanyang tunay na anak, ang kanyang lihim na dugo, sa trono ng luwalhati. At si Sinag, ang tunay na tagapagmana, ay naging isang balakid na kinailangan nilang alisin. Napahawak si Hiraya sa kanyang dibdib. Ang sakit ng pagkawala ni Sinag ay bumalik. Ngunit ngayon, mas matindi, mas malalim. Hindi lang siya namatay. Pinatay siya. At ang babaeng tinawag niyang ina sa loob ng maraming taon ang nasa likod ng lahat. Alam ni Hiraya na ang litrato at ang diary ay hindi sapat. Kayang-kaya itong itanggi ni Diwata, sabihing mga peke o gawa-gawa lang ng isang isipang nababaliw. Kailangan niya ng isang bagay na hindi matatawaran. Isang bagay na hindi kayang pasinungalingan. Isang bagay na isisigaw ang katotohanan sa paraang hindi kayang patahimikin ng pera o kapangyarihan. Kailangan niya ang dugo ni Anino. Kinabukasan, isang bagong Hiraya ang humarap sa almusal. Ang Hiraya na puno ng takot at pagluluksa ay napalitan ng isang babaeng may malamig na determinasyon sa kanyang mga mata. Nagpanggap siyang kalmado, sumasabay sa usapan, kahit na ang bawat pagngiti niya ay tila isang mabigat na maskara. Ang kanyang mga mata ay palihim na nagmamasid, naghahanap ng pagkakataon. Nakita niya ito sa anyo ng isang mamahalin at antigong plorera na galing pa sa Tsina, nakapatong sa isang maliit na mesang marmol malapit sa hagdanan. Iyon ang paboritong palamuti ni Diwata sa bahay. Perpekto. Anino, maaari mo ba akong tulungan sa hardin mamaya? Tanong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay nagpapanggap na normal. May mga rosas doon na gustong papalipatin ni Mama. Siyempre, Hiraya, sagot ni Anino, ngumingiti. Ang ngiting iyon na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ay ngayon nagdudulot na ng pagkasuklam. Habang naglalakad sila patungo sa pinto, sinimulan na ni Hiraya ang kanyang plano.
Naku, naiwan ko yata ang aking sombrero sa itaas. Sabi niya, biglang huminto at umarteng babalik. Sa kanyang pag-ikot, sinadya niyang mawalan ng balanse. Ang kanyang braso ay tumama sa maliit na mesa. Ang lahat ay tila naganap sa mabagal na paggalaw sa kanyang paningin. Ang pagtilapo ng florera, ang matinis na tunog ng pagbasag nito sa sahig, ang biglaang pagtigil ng lahat. Anong nangyari? Sigaw ni Diwata mula sa sala. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Ito na ang pagkakataon. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang atensyon ng lahat ay nasa basag na florera, mabilis na kumilos si Hiraya. Itinulak niya ang kanyang sarili nang hindi sinasadya patungo kay Anino na nooy nakayuko para tingnan ang mga bubog. Ang gilid ng balikat ni Hiraya ay tumama sa likod ni Anino, sapat lang para mawalan ito ng balanse. Ang kamay ni Anino, na ginamit niyang panukod, ay sumayad ng malakas sa matulis na gilid ng nabasag na base ng mesa. Aray, daing ni Anino. Mabilis na binawi ang kanyang kamay. Isang manipis na linya ng dugo ang agad na gumuhit sa kanyang palad. Diyos ko, Anino! Nasugatan ka! Pasensya na! Kasalanan ko! Mabilis siyang lumapit. Kinuha ang panyolitong nakahanda na sa kanyang bulsa. Wala ito, Hiraya. Maliit na sugat lang, sabi ni Anino, ngunit bakas sa mukha niya ang sakit. Hindi! Kailangang gamutin yan! Baka maimpeksyon! Giit ni Hiraya. Dinampian niya ang sugat gamit ang panyo. Sinisiguradong masasalo nito ang dugo, habang ang atensyon ni Diwata ay nasa nagkalat na bubog. Mabilis niyang itinupi ang panyo at isinilid sa kanyang bulsa. Kukuha ako ng first aid kit, anunsyo niya. At bago pa man may makasagot, mabilis na siyang umakyat ng hagdan. Sa loob ng kanyang silid, inilabas niya ang panyo. Ang mantsa ng dugo sa puting tela ay ang pinakamahalagang bagay na hawak niya sa buong buhay niya. Ito ang kanyang sandata. Ito ang katarungan para kay Sinag. Kailangan niyang makaalis sa hasyenda. Agad-agad, bumaba siya, dala ang isang maliit na bag. Mama, masama po ang pakiramdam ko. Siguro dahil sa stress. Bibili lang po ako ng gamot sa bayan. Paalam niya. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ni Diwata, na para bang may hinala ito, ngunit tumango na lang din. Bilisan mo. Mabilis na tinungo ni Hiraya ang garahe at sumakay sa kanyang kotse. Habang minamaneho niya ito palabas ng malaking tarangkahan ng Hacienda Luwalhati, isang pakiramdam ng pansamantalang kalayaan ang kanyang naramdaman. Ngunit kasabay nito ay ang matinding kaba. Sa mahabang kalsada na pinalilibutan ng mga tubuhan, palayo sa mansyon, tiningnan niya ang rearview mirror. Walang sasakyang sumusunod. Nagsimula siyang huminga ng maluwag. Ngunit pagliko niya sa isang kurbada, napapreno siya ng malakas. Isang itim na van ang nakaharang sa gitna ng daan. Ganap na binabarikadahan ang kanyang daraanan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Bago pa man siya makapag-isip na mag-U-turn, bumukas ang mga pinto ng van. Dalawang lalaking nakasuot ng itim ang bumaba. Ang kanilang mga mukha ay pamilyar. Sila ang pinakapinagkakatiwalaang mga tauhan ni Diwata. Nanginginig na kinapa ni Hiraya ang door lock ng kanyang kotse. Pero huli na ang lahat. Nasa magkabilang bintana na niya sila, kinakatok ito ng malakas. Wala siyang mapupuntahan. Wala siyang matatakbuhan. Nahuli na siya. Isang malakas na kalabog sa bintana ang gumising kay Hiraya mula sa kanyang pagkatulala. Sinundan pa ito ng isa, mas malakas, na yumanig sa buong sasakyan. Ikinandado niya ang mga pinto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahanap ang susi sa ignition para paandarin muli ang makina at subukang umikot. Ngunit huli na ang lahat. Isang malakas na dagok mula sa dulo ng isang bakal ang bumasag sa bintana sa tabi niya. Ang mga bubog ay sumabog papasok at isang kamay ang mabilis na pumasok para buksan ang pinto mula sa loob. "Wag! Tulong!" sigaw ni Hiraya. Ngunit ang kanyang sigaw
ay walang saysay sa gitna ng malawak na tubuhan. Hinila siya palabas ng buong puwersa. Ang kanyang bag ay nahulog sa sahig ng kotse. Nagkalat ang laman habang kinakaladkad siya ng isang lalaki. Ang isa naman ay sinisigurong wala siyang makukuhang anumang bagay. Sa isang iglap ng talino na dulot ng desperasyon, habang ang atensyon nila ay nasa kanyang pagpupumiglas, mabilis na isiniksik ni Hiraya ang panyulitong may dugo sa isang maliit na siwang sa pagitan ng upuan ng driver at ng center console. Isiniksik niya ito ng malalim. Isang kilos na halos hindi mapapansin. Isang huling pag-asa bago siya tuluyang isinakay sa madilim at mainit na van. Ang biyahe ay tila walang katapusan. Bawat lubak sa daan ay isang paalala ng kanyang kawalan ng pag-asa. Dinala siya sa isang lugar na amoy kalawang at alikabok. Isang luma at abandonadong bodega ng asukal sa pinakaliblib na bahagi ng hasyenda. Itinulak siya papasok sa isang madilim na silid. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit at maruming bintana sa itaas. Nang masanay ang kanyang mga mata sa dilim, isang figura ang unti-unting nabuo mula sa mga anino. Nakatayo doon si Diwata. Wala na ang postura ng isang kagalang-galang na donya. Ang suot niya ay simpleng itim na bestida. Ang kanyang mukha ay walang kolorete. At sa liwanag na tumatama dito, nakita ni Hiraya ang isang bagay na hindi pa niya nakita dati. Ang purong, hindi nakamaskarang kasamaan. Talaga bang inakala mo na malulusutan mo ako, Hiraya? Tanong ni Diwata. Ang boses niya ay mahinahon ngunit may talim. Isang florerang nagkakahalaga ng $250,000 para lang sa isang patak ng dugo? Magaling, nakuha mo ang pagiging tuso ni Sinag. Sayang, at nakuha mo rin ang kanyang kahangalan. Tumayo ng tuwid si Hiraya. Pilit na tinatago ang takot na gumagapang sa kanyang kalamnan. Ano ang gusto niyo? Nasaan ang panyo? Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Diwata. Wala kaming nakitang panyo. Marahil ay nahulog mo sa iyong pagkataranta. Lumapit ito, ang kanyang mga mata ay nanlilisik, pero hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga ay ang mensaheng kailangan kong iparating sa iyo. Inaamin niyo na ba? Buong tapang na tanong ni Hiraya. Inaamin niyo na si Anino ay anak niyo sa labas? Hindi nagulat si Diwata. Sa halip, isang kakatwang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pag-amin? Bakit ko aaminin ang isang bagay na dapat ay ipagmalaki ko? Oo, si Anino ay anak ko. Dugo ng aking dugo. Hindi tulad ni Sinag na may kahati sa dugong luwalhati, si Anino ay sa akin lamang. Naglakad ito paikot sa kanya, na parang isang leon na pinagmamasdan ang kanyang biktima. Lumaki ako sa hirap, Hiraya. Kinutya, inapakan, itinuring na basura. Ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi mararanasan ng anak ko ang dinanas ko. Ibibigay ko sa kanya ang lahat, ang pangalan, ang yaman, ang kapangyarihan. At kung may hahadlang doon, huminto ito sa harap niya. Ang mukha nila ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Kahit pa sarili kong anak, sisiguraduhin kong mawawala siya sa landas. Ang malamig na pag-amin na iyon ay mas masakit pa sa sampal. Ang pagkamatay ni Sinag ay hindi lang isang resulta ng kasakiman. Ito ay isang kalkuladong desisyon ng sarili niyang ina. Halimaw ka, nanginginig na sabi ni Hiraya. Tawagin mo ako sa kahit anong gusto mo. Sagot ni Diwata, hindi natitinag. Ngayon, makinig kang mabuti. Ititigil mo na ang kahibangang ito. Kakalimutan mo na ang lahat ng nalaman mo. Mananatili ka sa hasyenda bilang isang magandang byuda, aalagaan ang iyong anak, at hihintayin ang araw na tuluyan ka nang mawala sa aming alaala. Kung hindi, naglabas ito ng isang telepono mula sa kanyang bulsa at ipinakita sa kanya ang screen, isang video. Ang kanyang anak na mahimbing na natutulog sa kuna nito. Ngunit sa tabi ng kuna, may isang kamay na may suot na itim na guwantes ang dahan-dahang naglalapag ng isang maliit na unan. Hindi ito inilalagay sa ilalim ng ulo ng bata. Inilalapit ito sa mukha nito. Isang hininga ng purong takot ang kumawala kay Hiraya. Huwag!
"Wag ang anak ko! Parang awa niyo na!" Sigaw niya. Ang kanyang katapangan ay biglang naglaho, napalitan ng primal na takot ng isang ina. Sinubukan niyang sugurin si Diwata ngunit mabilis siyang hinawakan ng dalawang tauhan. "Nakikita mo na?" sabi ni Diwata. Ibinulsa ang telepono. Ang kanyang boses ay walang bakas ng emosyon. "Isang maling galaw mo lang, Hiraya. Isang maling salita sa kahit kanino. At ang maliit na anghel mo ay magkakaroon ng isang napakatahimik at permanenteng pagtulog. Walang makakaalam. Isang aksidente lang sa kuna." "SIDS, di ba iyon ang tawag nila doon? Nangyayari iyon?" Bawat salita ay isang lason na tumatagos sa puso ni Hiraya. Ito ang pinakasukdulang kalupitan, ang gamitin ang inosenteng buhay ng kanyang anak bilang isang tanikala. Pinakawalan siya ng mga tauhan. Bumagsak siya sa maruming sahig, humahagulgol, talunan. Wala na siyang lakas na lumaban. Paano ka lalaban sa isang demonyong kayang sakalin ang iyong kaluluwa? "Mabuti," sabi ni Diwata, nasiyahan sa kanyang nakikita. "Iwan niyo na siya dyan. Hayaan niyo siyang mag-isip. Bukas ng umaga, dalhin niyo siya pabalik sa mansyon." Tumalikod na si Diwata at ang kanyang mga tauhan, iniwan si Hiraya sa kadiliman. Ang tunog ng pagtrangka ng malaking pinto ng bodega ay ang tunog ng pagsara ng kanyang selda. Naiwan siyang mag-isa. Yakap-yakap ang sarili sa malamig na sahig. Ang kanyang isip ay blanko. Sa sobrang takot, tumingala siya sa maliit na bintana sa itaas. Ang buwan ay natatakpan ng makakapal na ulap. Walang pag-asa, ngunit habang nakaupo siya roon, sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang alaala ang bumalik sa kanya, ang huling pag-asa. Ang mabilis na kilos ng kanyang kamay, bago siya kinaladkad palabas ng kotse, ang panyolitong may dugo. Hindi nila ito nahanap. Nakatanim pa rin ito sa siwang ng upuan ng kanyang kotse. Isang maliit na binhi ng katotohanan na naghihintay sa tamang panahon para anihin. Ngunit paano? Paano niya ito makukuha kung siya mismo ay isang bilanggo? Hinayaan niyang lamunin siya ng dilim. Sa ngayon, ang tanging magagawa niya ay ang sumuko. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Kailangan lang niyang maghintay. Kinaumagahan, gaya ng sinabi ni Diwata, ibinalik siya sa mansyon. Walang nagsalita. Pumasok siya sa kanyang silid na parang isang kaluluwang ligaw. Nang makita niya ang kanyang anak na ligtas sa kuna nito, gumaan ng bahagya ang kanyang pakiramdam, ngunit agad ding bumalik ang bigat nang makita niya si Diwata na nakaupo sa isang silya sa sulok, nagbabantay, isang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Pagod na pumasok si Hiraya sa banyo para maghilamos at doon, habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin, ang kanyang magulong buhok, ang kanyang mga matang namumugto, ang mga pasa sa kanyang braso, isang bagay ang muling bumalik sa kanya, ang imahe ng kanyang anak, na lagnat, at si Diwata, nakangiti sa tabi nito. Hindi kaya. Mabilis siyang lumabas ng banyo at nagtungo sa kabinet ni Diwata. Alam niyang mali, alam niyang delikado, pero may nag-uudyok sa kanyang gawin ito. Sa likod ng mga mamahaling damit, sa isang maliit na kahon ng alahas, nakita niya ito, isang maliit na bote ng gamot na walang etiketa. Eksaktong-eksakto sa itsurang inilarawan ni Sinag sa kanyang diary, ang lason na dahan-dahang pumatay sa kanyang biyenan. At marahil, ang parehong lason na nagpalagnat sa kanyang anak, hawak niya sa kanyang kamay ang isa pang ebidensya. Ngunit kasabay nito, hawak din niya ang patunay na si Diwata ay hindi magdadalawang isip na gamitin ito sa kanyang anak. Ang pinto ng silid ay bumukas. Si Diwata, nahuli siya. Nabitawan ni Hiraya ang maliit na bote. Gumulong ito sa malambot na karpet. Ang tunog na halos hindi marinig ay umalingaw-ngaw na parang isang kulog sa kanyang tainga. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa figura ni Diwata sa may pintuan.
Isang nakakakilabot na katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang mga mata ni Diwata ay dahan-dahang lumipat mula sa mukha ni Hiraya patungo sa bote sa sahig at pagkatapos ay pabalik ulit. Walang galit sa mukha nito. Walang pagkagulat, tanging isang malamig at mapanuring tingin. Naghahanap ka ng gamot sa lagnat? Tanong ni Diwata. Ang bawat salita ay kalmado ngunit puno ng lason. O baka naman, naghahanap ka ng katibayan sa mga kwentong binubuo ng iyong magulong isipan? Ako po, nauutal na sabi ni Hiraya. Ang kanyang isip ay nagkukumahog na maghanap ng palusot. Hinahanap ko lang po ang gamot sa sinat ng anak ko. Baka po mayroon kayo. Dahan-dahang lumakad si Diwata papasok sa silid. Pinulot niya ang bote mula sa sahig. Pinagpag ito na parabang alikabok lang at maingat na ibinalik sa kahon ng alahas. Wala akong gamot para sa bata dito, Hiraya, sabi niya. Hindi inaalis ang tingin kay Hiraya. Pero mayroon akong gamot para sa mga problema. Iyon lang, walang pagbabanta, walang sigaw. Ngunit sa mga salitang iyon, naintindihan ni Hiraya ang lahat. Ito ay isang pag-amin at isang babala. Mula sa araw na iyon, ang buhay ni Hiraya sa loob ng mansyon ay naging isang buhay na impyerno. Hindi na siya pinayagang lumabas ng kanyang silid nang walang bantay. Ang kanyang anak ay nasa kanya. Oo, ngunit si Diwata ay palaging naroon. Nakaupo sa isang silya sa sulok. Nagbabasa ng libro. Umiinom ng tsaa. Ngunit ang kanyang presensya ay isang palaging paalala ng kapangyarihan nito. Ang bawat pagyakap ni Hiraya sa kanyang anak, ang bawat pag-awit ng oyayi, ay ginagawa niya sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng babaeng pumatay sa kanyang asawa. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang bagay ang nagbibigay sa kanya ng lakas, ang diary ni Sinag. Ang mga salita ng kanyang asawa ang kanyang naging kanlungan sa mga gabing tahimik kapag ang bantay sa labas ng kanyang pinto ay nahihimbing na. Binubuksan niya itong muli. May mga bahagi pa siyang hindi na isasalin. Mga huling pahina na isinulat ni Sinag sa mga araw bago siya namatay. Sa liwanag mula sa siwang ng bintana, sinimulan niyang muli ang mabagal na proseso ng pag-decode. At doon, sa mga huling pahinang iyon, natagpuan niya ang pinakakakila-kilabot na katotohanan. May napapansin akong kakaiba sa kalusugan ni Ama. Basa niya sa isinaling sulat ni Sinag. Unti-unti siyang humihina. Sabi ng mga doktor, dala lang ng katandaan. Pero hindi ako naniniwala. Masyadong biglaan. Masyadong. Perpekto ang tiempo. Sa pag-angat ni Anino sa kumpanya, nagpatuloy si Hiraya sa pagbabasa, ang kanyang puso ay bumibilis. Sinundan ko si Ina. Nakita ko siyang naglalagay ng ilang patak mula sa isang maliit na boteng walang pangalan sa tsaa ni Ama tuwing umaga. Isang likidong walang kulay, walang amoy. Kumuha ako ng sample at dinala sa isang kaibigan kong chemist. Ang resulta, ito ay isang uri ng lason na galing sa halaman. Mahirap ma-detect, dahan-dahan nitong sinisira ang mga internal organs. Pinapahina nito ang puso, hanggang sa ito'y bumigay na lang. Isang perpektong krimen na pahawak sa bibig si Hiraya, ang bote. Ang boteng nakita niya, ngunit ang kasunod na mga salita, ang tuluyang pumatay sa kanyang kaluluwa. Kinausap ko si Ina, tinanong ko siya, at sa harap ko, walang pag-aatubili, inamin niya ang lahat, ang tungkol kay Anino, ang tungkol sa kanyang plano. Sinabi niya na gagawin niya ang lahat para sa kanyang dugo. Nagmakaawa ako. Sinabi kong ititigil ko siya. Isusumbong ko siya kay Ama. Doon ko nakita ang tunay na halimaw sa kanyang mga mata. Sinabi niya, kung kailangang may isang anak na mawala para mabuhay ng marangya ang isa, ganoon na nga. Diyos ko, Hiraya, natatakot ako. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa iyo at sa magiging anak natin. Biglang bumalik sa alaala ni Hiraya ang huling umaga na nakita niyang buhay si Sinag, nakatayo sila sa balkonahe,
umiinom ng kape. Ang araw ay sumisikat pa lang sa ibabaw ng mga tubuhan, ngunit hindi mapakali si Sinag. Ang kanyang mga mata ay balisa. May kailangan akong sabihin sa'yo, mahal? Sabi nito, hinawakan ang kanyang kamay. Ang kamay nito ay malamig, isang bagay na napakabigat. Hintayin mo ako mamayang gabi. Pagbalik ko, sasabihin ko sa'yo ang lahat at pagkatapos, aalis tayo dito. Pangako. Hinalikan siya nito sa noo. Isang halik na may bigat ng isang pamamaalam. Iyon na ang huling pagkakataon na nakita niya itong humihinga. Nabitiwan ni Hiraya ang diary. Ang mga piraso ng palaisipan ay nabuo na, hindi sa isang larawan, kundi sa isang bangungot, ang unti-unting panghihina ni Don Apo, ang pagkatuklas ni Sinag, ang paghaharap ng mag-ina, ang aksidente kinabukasan, si Diwata, ang sarili niyang biyenan. Ang lola ng kanyang anak, ipinapatay niya ang sarili niyang anak na lalaki para protektahan ang isang kasinungalingan, para iluklok ang isa pa, isang halimaw. Si Sinag mismo ang nagsabi, isang tunay na halimaw na nagtatago sa likod ng isang magandang mukha. Sa sandaling iyon, ang takot sa puso ni Hiraya ay naglaho. Ang kalungkutan ay nawala. Ang lahat ng emosyon ay natunaw at naging isang bagay na lang, isang nag-aapoy, hindi mapapatay na galit. Tiningnan niya ang kanyang anak na natutulog sa kuna. Hindi na siya lalaban para sa pangalan ng luwalhati. Hindi na para sa yaman. Lalaban siya para sa katarungan ng kanyang asawa at para sa kaligtasan ng kanyang anak mula sa demonyong nakatira sa iisang bubong. Dahan-dahan, kinuha niya ang kanyang telepono. Alam niyang pinakikinggan ang kanyang mga tawag. Ngunit mayroon siyang na-save na numero noon pa. Isang numero na ibinigay sa kanya ni Sinag para sa oras ng kagipitan. Ang numero ng isang pinagkakatiwalaang police inspector sa Maynila, malayo sa impluwensya ng mga luwalhati. Nanginginig ang kanyang daliri habang pinipindot ang mga numero. Mayroon lang siyang isang pagkakataon. Hinawakan niya ang bote ng lason na kinuha niya muli mula sa cabinet ni Diwata habang ito'y naliligo. Ito ang kanyang susi. Nagsimulang mag-ring ang telepono. Hello? Isang magaspang na boses ng lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. Napatayo si Hiraya. Ang telepono ay nakadikit sa kanyang tainga. Ang puso niya ay kumakaripas. Inspector Valdez? Pabulong niyang tanong. Sino to? Ako po si Hiraya Manansala. Asawa po ako ni Sinag Luwalhati. Ibinigay po niya ang numero niyo sa akin. Narinig niya ang pagbabago sa tono ng inspektor. Ginang Luwalhati, matagal ko nang hinihintay ang tawag mo. Nasaan ka? Nasa hasyenda po ako. Sagot niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong takot at pag-asa. May hawak po akong ebidensya. Isang bote ng lason. Ito po ang ginamit ni Diwata Luwalhati para patayin ang asawa ko at ang biyenan ko. Isang sandali ng katahimikan. Ginang Luwalhati, makinig kang mabuti. Huwag kang gagawa ng kahit anong biglaan. Manatili ka lang dyan. Papunta na kami. Huwag mong ibababa ang telepono. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakaramdam si Hiraya ng isang sinag ng pag-asa. May darating na tulong. Malapit nang matapos ang lahat. Ngunit ang pag-asa ay isang marupok na bagay sa loob ng hasyenda Luwalhati. Isang malakas na kalabog ang biglang yumanig sa pinto ng kanyang silid. Bago pa man siya makasigaw, bumukas ito ng buong lakas. Pumasok si Diwata. Ang mukha ay isang maskara ng purong galit. Sa likod niya, si Anino, na may hawak na isa pang telepono, ang mukha ay nababalot ng pagkadismaya. Isang listening device. Narinig nila ang lahat. Ibigay mo sa akin ang telepono. Utos ni Diwata. Ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. Mabilis na itinago ni Hiraya ang telepono sa kanyang likuran. Hindi! Papunta na sila! Malalaman na ng lahat ang ginawa mo! Isang tawang walang kagalakan ang kumawala kay Diwata. Talaga?
Gaano kabilis sa tingin mo makakarating dito ang mga pulis mula Maynila? 1 oras? 2? Marami pa tayong oras. Sa isang mabilis na senyas, hinawakan ni Anino si Hiraya ng mahigpit. Pilit niyang kinuha ang telepono mula sa kamay ni Hiraya. Habang nagpupumiglas si Hiraya, bumagsak ang bote ng lason mula sa kanyang bulsa at gumulong sa sahig. "Bitawan mo ako!" "Mga demonyo kayo!" sigaw ni Hiraya, puno ng pagkasuklam. "Salamat sa paalala," sabi ni Diwata. Dinampot ang bote ng lason. Tiningnan niya ito. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang apo na mahimbing na natutulog sa kuna. Isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang napakadilim, napakasuklam. "Alam mo, Hiraya," sabi ni Diwata. Isang kakatwang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "May punto ka. Kailangan na nga nating tapusin ito. At ikaw mismo ang magbibigay sa amin ng perpektong katapusan." Hindi naintindihan ni Hiraya ang ibig sabihin nito hanggang sa nakita niya ang ginawa ni Diwata. Gamit ang dulo ng kanyang daliri, kumuha si Diwata ng kaunting likido mula sa bote at maingat na ipinahid ito sa labi ng sarili niyang apo. Pagkatapos, sapilitan niyang kinuha ang kamay ni Hiraya at kahit anong pilit nitong pagpupumiglas, ibinukas niya ang mga daliri nito at ipinahawak ang bote. Ang fingerprints ni Hiraya nasa bote na ito. "Ano? Anong ginagawa mo?" sigaw ni Hiraya. Puno ng pagkasindak, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Biglang nagsimulang umubo ang bata. Ang paghinga nito ay naging hirap. Doon na nagsimulang sumigaw si Diwata. Hindi ito sigaw ng galit, kundi sigaw ng isang lola na natatakot para sa kanyang apo. "Tulong! Tulong! Nilalason ni Hiraya ang sarili niyang anak! Tulungan niyo kami!" Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Pumasok ang mga kasambahay, ang mga guwardiya, at ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagulat sa eksenang kanilang nakita. Si Hiraya, hawak ang isang bote ng lason. Ang bata, nahihirapang huminga sa kuna. At si Diwata, umiiyak, nakayakap sa kanyang apo, na para bang isang bayaning nagliligtas. "Tumawag kayo ng pulis! Bilis!" utos ni Diwata sa mga guwardiya. Kasabay halos nito, dumating ang mga lokal na pulis, ang mga pulis na matagal nang nasa ilalim ng palad ng mga luwalhati. At pagkatapos, dumating na rin ang grupo ni Inspector Valdez. Ngunit huli na ang lahat. Ang eksena ay perpekto ng nakalatag. "Inspector, salamat sa Diyos at dumating kayo," umiiyak na sabi ni Diwata. "Nakita niyo? Sinusubukan niyang patayin ang aking apo. Baliw na siya. Matagal na naming sinasabi." Ang lahat ng mata ay napunta kay Hiraya. Ang kanyang pagpupumiglas, ang kanyang mga sigaw na, "Hindi totoo yan. Pakana niya ang lahat," ay tila mga salita na lang ng isang babaeng wala sa sariling katinuan. "Kunin niyo ang bote bilang ebidensya." Utos ng lokal na hepe ng pulisya. Ang bote na may fingerprints ni Hiraya. Ang patak ng lason sa labi ng bata. Ang testimonya ng lahat ng kasambahay na nakakita. Isang perpektong patibong. "Hiraya Manansala, inaaresto ka namin sa salang attempted murder," sabi ng hepe, habang pinopusasan ang kanyang mga kamay. "Hindi! Hindi!" Pagmamakaawa ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Inspector Valdez, naghahanap ng tulong. Ngunit kahit ang inspector ay walang magawa, ang ebidensya ay napakalinaw. Kahit alam niyang may mali, habang kinakaladkad siya palabas ng silid, ang huling nakita niya ay ang kanyang anak na kinukuha ng isang ambulansya. At si Diwata, na nakatayo sa likod ng lahat, pinupunasan ang kanyang mga pekeng luha. Sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. At sa mga mata ni Diwata, nakita ni Hiraya ang isang malamig, walang awang tagumpay. Itinulak siya palabas ng malaking pinto ng mansyon. Itinapon siya palabas ng tarangkahan ng Hacienda Luwalhati. Umuulan, ang malamig na ulan
ay humahalo sa kanyang mga luha. Wala siyang pera, wala siyang telepono, wala siyang kaibigan, at higit sa lahat, wala na siyang anak. Nawala na sa kanya ang lahat. Nakaluhod siya sa maputik na daan, sa labas ng kahariang dating tawag niyang tahanan. Isang basang-basang kaluluwa na winasak ng kasamaan. Ngunit habang nakaupo siya roon, sa gitna ng unos at ng kanyang pagkawasak, isang anino ang lumapit sa kanya. May hawak na payong. Ang matandang hardinero, hindi ito nagsalita. Yumuko lang ito at may inilagay sa kanyang nanginginig na palad, isang susi. Ito ang susi sa isang safety deposit box sa bangko sa bayan. Pabulong na sabi ng matanda. Ang huling bilin ni Senyorito Sinag. Sabi niya, ibigay ko lang daw ito sa'yo kapag ganap ng gumuho ang iyong mundo, ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos. Na para bang nakikidalamhati sa nasirang mundo ni Hiraya. Nakaupo siya sa ilalim ng payong ng matandang hardinero. Sa gilid ng daan, basang-basa, nanginginig sa lamig at sa tindi ng mga pangyayari. Sa kanyang palad, ang malamig na metal ng isang susi ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na hindi pa tapos ang lahat. Ang huling biling ni Senyorito Sinag. Salamat po, Mang Celso, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay paos at basag. Mag-iingat ka, Hija, sagot ng matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Naglagay ito ng ilang lukot na pera sa kamay ni Hiraya. Huwag kang susuko. Para kay Senyorito Sinag. Tumango lang si Hiraya, hindi na makapagsalita. Tinulungan siya ng matanda na makahanap ng tricycle na masasakyan patungo sa bayan at pagkatapos ay nawala na ito sa dilim. Bumalik sa hasyenda na para bang isang anino. Ang biyahe papuntang bayan ay malabo sa isipan ni Hiraya. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat sa kanyang dibdib. Isang halo ng pighati para sa kanyang anak at galit para sa kawalang katarungan. Dinala siya ng pera na bigay ni Mang Celso sa isang maliit na paupahan kung saan siya nagpalipas ng gabi. Yakap-yakap ang susi na para bang iyon ang kanyang rosaryo. Kinabukasan, sa unang sinag ng araw, nagtungo siya sa Rural Bank of Sandalisay, isang maliit at lumang bangko na malayo sa kintab ng mga bangko ng mga luwalhati. Sa loob, lumapit siya sa babaeng teller. Ang puso niya ay kumakabog. Mayroon po akong susi para sa isang safety deposit box. Sabi niya, ipinakita ang susi. Tiningnan ng teller ang numero sa susi. Pagkatapos ay ang kanyang mukha. Pangalan po? Hiraya Manansala, luwalhati. Nag-atubili siya sa pagbanggit ng apelyido. Tiningnan ng teller ang listahan. Oo. Nakapangalan po ito kay Ginoong Sinag Luwalhati at kayo po ang nakalagay na beneficiary. Halikayo po. Dinala siya sa isang silid na puno ng mga bakal na kahon. Ginamit ng teller ang sarili nitong susi at ang susi na dala ni Hiraya, ang tunog ng pag-click ng trangka, ay ang pinakamagandang tunog na narinig ni Hiraya sa loob ng 24 na oras. Isang mahabang metal na kahon ang inilabas at ipinatong sa isang mesa sa isang pribadong silid. Iniwan siyang mag-isa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinataas ang takip. Sa loob, mayroong ilang mga bagay. Isang makapal na sobre, isang maliit na tape recorder, at isang USB flash drive. Una niyang kinuha ang sobre. Sa labas, nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Sinag, para sa aking Hiraya. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nabigo ako. Napapikit si Hiraya, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Binuksan niya ito. Sa loob ay may isang sulat. Mahal kong Hiraya, kung nabigo akong protektahan ka, patawarin mo ako. Nalaman ko ang lahat, ang kasinungalingan ni Ina, ang pagkatao ni Anino, ang dahan-dahang paglason niya kay ama. Kinausap ko siya, Hiraya. Nagmakaawa akong itigil na niya, ngunit nakita ko sa kanyang mga mata na huli na ang lahat. Alam kong nasa panganib ako, at alam kong kung may mangyari sa akin, kayo ng anak natin ang isusunod niya. Huwag kang iiyak. Magpakatatag ka.
Sa loob ng kahon na ito ay ang lahat ng sandata na kakailanganin mo. Ipinaglaban mo ako. Ipaglaban mo ang ating anak. Ipaglaban mo ang katotohanan. Mahal na mahal kita. Palagi. Nagmamahal, Sinag. Niyakap ni Hiraya ang sulat. Dinadama ang huling piraso ng kanyang asawa. Ang mga luha ay dumaloy. Ngunit hindi na ito mga luha ng pagkatalo. Ito ay mga luha ng isang biyudang binigyan ng huling misyon. Kinuha niya ang iba pang mga dokumento sa loob ng sobre. Isang kopya ng orihinal na birth certificate ni Sinag at isang-isa pang dokumento, isang DNA test result. Ipinakikita nito na ang DNA ni Don Apolinario Lualhati ay hindi tugma sa DNA ni Anino. Kumuha pala si Sinag ng sample habang natutulog ito. Ito na, ang ebidensyang hindi kayang sunugin ni Diwata. Pagkatapos, kinuha niya ang maliit na tape recorder. May isang cassette tape sa loob. Pinindot niya ang play. Boses ni Sinag. Ina, ano ito? Bakit mo ginagawa ito, Kayama? Boses ni Diwata. Dahil kailangan. Para kay Anino. Para sa kinabukasan niya. Boses ni Sinag. Paano mo nagagawa ito? Boses ni Diwata. Isang pagkakamali ang isilang ka na may dugong luwalhati. Si Anino ang dapat na naririto. At kung kailangan kitang alisin sa landas para mangyari iyon, gagawin ko. Huwag mo akong subukan, Sinag. Pinatay ni Hiraya ang recorder. Ang kanyang hininga ay pigil. Ito ang pag-uusap na binanggit ni Sinag sa diary. Ang pag-amin mismo ni Diwata sa kanyang balak na pagpatay. Hawak niya ang lahat. Ang motibo. Ang ebidensya. Ang pag-amin. Tiningnan niya ang kalendaryo sa kanyang telepono na kinuha mula sa kanyang bag na naibalik sa kanya bago siya pinalayas. Bukas. Bukas ang araw ng malaking pagtitipon ng Luwalhati Group of Companies. Isang pagtitipon kung saan opisyal na ipapakilala si Anino bilang bagong CEO, ang tagapagmana ng lahat ng pinaghirapan ni Don Apolinario at Sinag. Doon niya isisiwalat ang lahat. Sa harap ng buong mundo ng negosyo, sa harap ng media, wawasakin niya ang peking paraiso na itinayo ni Diwata gamit ang mga buto ng sarili nitong pamilya. Isinilid niyang muli ang lahat sa kahon, maliban sa USB. Lumabas siya ng bangko na may bagong lakad. Ang kanyang mga balikat ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi puno ng apoy. Hindi na siya ang Hiraya na biktima. Siya na ngayon ang katarungan ni Sinag. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ang mga pinakamayayamang pangalan sa mundo ng negosyo at lipunan ay naroroon. Nakasuot ng kanilang mga pinakamagagarang damit. Ang kanilang mga tawa ay kasing peke ng kanilang mga ngiti. Ito ang gabi ng koronasyon. Ang gabi kung kailan opisyal na ipapasa ang setro ng Luwalhati Group sa bagong hari. Sa entablado, nakatayo si Anino sa likod ng isang podium. Ang kanyang mukha ay nasa lahat ng malalaking screen sa paligid. Mukha siyang perpekto, isang karapat-dapat na tagapagmana. Sa kanyang tabi, nakaupo si Doña Diwata Luwalhati, ang perpektong imahe ng isang matatag at mapagmahal na ina, ang biyuda na buong tapang na itinaguyod ang pamilya sa gitna ng trahedya. At tinatanggap ko ang responsibilidad na ito, sabi ni Anino. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Hindi lamang bilang isang tungkulin, kundi bilang isang pangako. Isang pangako sa alaala ng aking ama, si Don Apolinario Luwalhati, at ng aking yumaong kapatid, si Sinag. Itutuloy ko ang kanilang nasimulan. Para sa pamilya, para sa legacy. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw. Ngumiti si Diwata. Isang ngiti ng ganap na tagumpay. Nakuha na niya ang lahat, ngunit isang boses ang pumunit sa sandali ng kanilang tagumpay. Isang boses na pamilyar, malinaw, at puno ng lamig na nagpatigil sa lahat. Isang
Kasinungalingan, ang musika ay huminto, ang palakpakan ay namatay. Ang lahat ng ulo ay lumingon sa pinanggalingan ng boses. Mula sa malaking pinto sa likuran, dahan-dahang naglakad papasok si Hiraya. Hindi siya nakasuot ng gown. Nakasuot lang siya ng simpleng itim na pantalon at blusa. Ang kanyang buhok ay nakatali lang. Ang kanyang mukha ay walang kolorete, ngunit sa kanyang mga mata, may isang apoy na kayang tumupok sa buong silid. Sa kanyang paglakad sa gitna ng pasilyo, ang mga tao ay nagsipag-atrasan na para bang siya ay isang aparisyon. Anong ginagawang babaeng yan dito? Bulong ni Diwata. Ang kanyang ngiti ay naglaho. Mga guwardiya, palabasin niyo siya! Utos ni Anino. Ang kanyang kumpiyansa ay biglang naglaho. Ngunit bago pa man makalapit ang mga guwardya, itinaas ni Hiraya ang isang kamay. Sa kamay na iyon, hawak niya ang isang maliit na USB flash drive. Huwag kayong lalapit. Sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi pa sigaw ngunit may bigat na nagpatigil sa mga guwardya. Tumingin siya sa mga miyembro ng media na naroroon. Gusto ninyo ng totoong balita? Isang balitang mas malaki pa sa pagpapalit ng CEO? Naglakad siya ng diretso patungo sa technical booth sa gilid ng entablado. Hindi pinapansin ang mga nagtatangkang humarang sa kanya. Mabilis niyang isinaksak ang USB sa laptop na kumokontrol sa mga screen. Anong ginagawa mo? Itigil niyo siya! Sigaw ni Diwata. Tumatakbo na rin patungo sa entablado. Ngunit huli na ang lahat. Ang mukha ni Anino sa mga screen ay napalitan ng isang dokumento, isang resulta ng DNA test. Ang mga salita ay malalaki at malinaw para mabasa ng lahat. Subject A, Anino Luwalhati. Subject B, Don Apolinario Luwalhati. Result, biological father, not a match. Isang malakas na hiyawan ng pagkagulat ang pumuno sa ballroom. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash. Isang kasinungalingan! Sigaw ni Anino. Peke yan! Gawa-gawa ng isang baliw na babae. Baliw? Tanong ni Hiraya. Humarap siya sa lahat, hawak ang mikropono. Kinuha niya ang ilang papel mula sa kanyang bulsa. Kung baliw ako, bakit tumutugma ang lahat ng sinasabi ko sa nakasulat sa diary ng asawa kong si Sinag bago siya namatay? Binasa niya ito. Binasa niya ang tungkol sa pagdududa ni Sinag. Binasa niya ang tungkol sa dahan-dahang paglason kay Don Apo. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa pighati habang binibigkas ang mga huling salita ng kanyang asawa. Puro kasinungalingan. Patunayan mo, ang hamon ni Diwata, na ngayon ay nasa entablado na, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ayaw ninyong maniwala sa sulat ng isang patay. Tanong ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Diwata. Baka maniwala kayo. Sa boses ng isang mamamatay tao, itinapat niya ang mikropono sa isang maliit na digital recorder at pinindot niya ang play. Ang boses ni Sinag, puno ng pighati at takot, ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Sinundan ng malamig at walang awang boses ni Diwata. Kung kailangan kitang alisin sa landas para mangyari iyon, gagawin ko. Huwag mo akong subukan, Sinag. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa lugar. Ang pag-amin, narinig ng lahat. Ang gasps ng mga tao, ang pag-click ng mga kamera, ang tunog ng isang basong nabitiwan. Si Anino ay napaluhod. Ang kanyang mukha ay nababalot ng pagkatalo. Lahat ng mata ay nasa kay Diwata. Siya ay nakatayo roon, napapalibutan ng katotohanan, wala nang matatakbuhan. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. At pagkatapos, isang bagay na nakakakilabot ang nangyari. Tumawa si Diwata. Hindi ito isang normal na tawa. Ito ay isang tawang basag, puno ng kabaliwan at galit. Isang tawa na nagpatayo ng balahibo sa lahat ng nakarinig. Oo! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng kamandag.
Ako ang gumawa ng lahat. At dapat lang, para sa anak ko, para sa dugo ko. Humarap siya kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Nanalo ka na, Hiraya. Nasira mo na ako. Nasira mo na ang lahat ng pinaghirapan ko. Lumapit ito sa kanya. Bawat hakbang ay mabigat. Akala ni Hiraya ay sasaktan siya nito. Ngunit huminto ito sa harap niya. Isang demonyong ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Pero talo ka pa rin, Hiraya. Bulong nito. Sapat na para marinig niya at ng mikropono. Dahil ang batang ipinaglalaban mo, ang batang pilit mong binabawi. Huminto ito. Hinayaan ang mga salita na lumutang sa hangin. Hindi mo siya anak. Ang mga salita ni Diwata ay bumaon sa nakabibinging katahimikan ng ballroom. Hindi mo siya anak. Isang kasinungalingang napakalaki, napaka-imposible, na sa isang saglit, walang sinuman ang naniwala. Maging si Hiraya, tumingin siya kay Diwata, naghahanap ng kahit anong bahid ng panloloko, ng isang desperadong pag-atake ng isang taong natalo na. Hindi! Halos walang boses, nasabi ni Hiraya. Nagsisinungaling ka! Ginagawa mo lang to para saktan ako. Ngunit ang ngiti sa mga labi ni Diwata ay hindi ngiti ng isang taong nagsisinungaling. Ito ay ang ngiti ng isang demonyong inilalabas ang kanyang huling, pinakamakamandag na alas. Bakit ako magsisinungaling ngayon, Hiraya? Wala na akong itinatago, sabi ni Diwata. Ang kanyang boses ay puno ng isang nakakakilabot na kagalakan. Inakala mo ba na hahayaan kong ang dugo ng luwalhati, ang dugo ni Sinag, ang magmamana ng lahat? Hindi. Ang plano ko mulat sa pool ay para kay Anino. At para masiguro iyon, kailangan kong siguruhin na walang ibang magiging hadlang. Naglakad ito ng kaunti sa entablado, na para bang isang aktres na nagbibigay ng kanyang huling monologo. Napaka-perpekto ng pagkakataon. Sa parehong gabi na isinilang mo ang iyong anak sa ospital na pag-aari namin. Isang trabahador sa tubuhan ang nanganak din. Isang batang lalaki rin. Napakadali. Isang tapat na midwife. Isang malaking halaga ng pera para sa isang pamilyang naghihikahos. At isang mabilis na pagpapalit sa nursery habang ikaw ay mahimbing na natutulog, pagod mula sa panganganak. Bawat salita ni Diwata ay isang suntok sa sikmura ni Hiraya. Ang kanyang isip ay sumisigaw ng hindi, ngunit ang kanyang puso ay nagsisimulang matakot sa katotohanan. Ang batang minahal mo, Hiraya. Ang batang inalagaan mo. Ang batang ipinaglaban mo. Isang anino, tulad ng pangalan ng tunay kong anak, patuloy ni Diwata, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tagumpay. Ginawa kitang tanga, pinaniwala kitang ipinaglalaban mo ang iyong anak, ngunit ang totoo, ipinaglalaban mo lang ang anak ng iba. Itigil mo na yan! Sigaw ni Hiraya. Ang kanyang boses ay basag na. Ang tunay mong anak? Nagtawang muli si Diwata. Pinangalanan ko siyang Pag-asa. Isang magandang pangalan, hindi ba? Ang pag-asa na hindi mo kailanman makikita. Ipinadala ko siya sa isang ampunan sa Mindanao, sa ilalim ng ibang pangalan. Sino ang maghahanap sa isang batang hindi nila alam na nawawala? Pag-asa. Pag-asa. Ang pangalan ay umikot sa isip ni Hiraya na parang isang lason. Iyon na, ang huling ng poisonous barb. Ang huling lason, ang mikropono ay nahulog mula sa nanginginig na kamay ni Hiraya, lumikha ng isang malakas na dagundong sa sound system. Ang mundo sa paligid niya ay nagsimulang umikot. Ang mga ilaw ng kamera, ang mga bulungan ng mga tao, ang mga sirena ng pulis na papalapit na naririnig niya mula sa malayo. Lahat ay naglaho sa isang nakabibinging ingay. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa sahig. Hindi siya umiiyak. Hindi siya sumisigaw. Wala. Isang nakakatakot na kawalan ang bumalot sa kanya, para siyang isang manika na pinutulan ng lahat ng tali. Dumating ang mga pulis, pinamumunuan ni Inspector Valdez. Ang ballroom ay nagkagulo. Doña Diwata luwalhati.
Inaaresto ka namin sa pagpatay kay Sinag Luwalhati at sa pagtangkang pagpatay kay Don Apolinario Luwalhati. Deklara ng inspektor, tumawa lang si Diwata habang pinoposasan siya. Hindi siya pumalag. Itinaas niya ang kanyang ulo, puno ng pagmamalaki, kahit na sa kanyang pagkatalo. Sulit ang lahat, sabi niya. Sapat na para marinig ni Hiraya. Si Anino naman ay nanatiling nakaluhod, umiiyak na parang isang bata. Isa lamang siyang pawn sa laro ng kanyang ina, at ngayon, tapos na ang laro. Inaresto rin siya bilang kasabwat. Dahan-dahang nagsialisa ng mga tao. Nagiiwan ng isang ballroom na puno ng mga basag na baso, mga natapong pagkain, at mga pangarap na nawasak. Naiwan si Hiraya sa gitna ng lahat. Nakatayo na ngayon ngunit hindi gumagalaw, na para bang isang estatwa ng kalungkutan. Pinapanood niya ang pag-alis ng mga pulis, ang paglabas ng mga media, hanggang sa ang tanging natira na lang ay ang mga anino at ang katahimikan. Ang tagumpay ay naging abo sa kanyang bibig. Nanalo siya sa laban para sa katarungan, ngunit nawala sa kanya ang giyera para sa kanyang pagiging ina. Ang batang nasa isip niya sa bawat paghinga, ang batang nagbigay sa kanya ng lakas para lumaban, ay hindi sa kanya. Ilang araw ang lumipas na parang isang mahabang gabi. Si Hiraya ay nanatili sa isang hotel room na inayos ni Inspector Valdez. Hindi siya kumakain, hindi siya natutulog. Nakaupo lang siya sa tabi ng bintana, nakatingin sa kawalan, manhid, wasak. Isang umaga, sa ika-4 na araw, tumayo siya at humarap sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay isang estranghero. Ang kanyang mga mata ay walang laman, walang buhay, walang emosyon. Ito na ba ang katapusan niya? Isang buhay na walang kahulugan? Ngunit habang tinititigan niya ang sarili, isang bagay ang nagbago. Sa kaibuturan ng kanyang mga matang walang laman, isang maliit na kislap ang nagsimulang sumibol. Hindi ito kislap ng saya, hindi ito kislap ng pag-asa. Ito ay ang kislap ng isang hindi patapos na misyon. Pag-asa. Ang pangalang ibinigay ng isang demonyo para manukso ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Ito na ngayon ang kanyang naging tanglaw. Ang laban para sa katarungan ni Sinag ay tapos na, ngunit ang paghahanap sa kanyang anak ay ngayon palang magsisimula. Ilang buwan ang lumipas. Ang pangalang Luwalhati, na dati simbolo ng kapangyarihan at yaman, ay naging simbolo na ngayon ng iskandalo at kasinungalingan. Ang imperyo na itinayo sa mga buto at dugo ay gumuho, naging abo na tinangay ng hangin ng katotohanan. Si Diwata at Anino ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Ang kanilang mga mukha ay tuluyan ng naglaho mula sa mataas na lipunan. Ngunit para kay Hiraya, ang mga balitang ito ay mga alingawngaw na lang mula sa isang buhay na tinalikuran na niya. Isang beses, at huling beses, dinalaw niya si Diwata sa bilangguan. Nakaupo ang dating donya sa likod ng isang makapal na salamin. Ang kanyang mamahaling damit ay napalitan ng isang unipormeng kulay kahel. Ang kanyang buhok ay wala ng ayos, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim at puno ng galit. Naparito ka para pagtawanan ako? Iyon ang unang sinabi ni Diwata. Umiling si Hiraya. Tumingin siya sa babaeng sumira ng kanyang buhay, hindi na may galit, kundi may isang kakaibang pakiramdam. Naparito po ako para magpaalam. Hindi ko kailangan ng iyong paalam. Hindi po ito para sa inyo. Mahinahong sagot ni Hiraya. Para po ito sa akin. Para mailibing ko na ang nakaraan. Sa kabila ng lahat ng ginawa ninyo, hindi na galit ang nararamdaman ko para sa inyo, kundi awa. Dahil sa huli, wala po kayong natirang kahit ano. Kahit ang pagmamahal ng anak na ipinaglaban ninyo ay hindi ninyo nakuha. Isang ugat ang pumitik sa leeg ni Diwata, ngunit walang salitang lumabas sa bibig nito. Tumadyo si Hiraya. Paalam, Doña Diwata. Iyon ang huling pagkakataon na nakita niya ito. Isinara na niya ang kabanatang iyon ng kanyang buhay.
Ang pinakamabigat na paalam ay ang sumunod. Sa tulong ng mga awtoridad, natagpuan ang tunay na ina ng batang inalagaan niya, isang simpleng babae mula sa tubuhan na inaming ipinagpalit ang anak dahil sa matinding pangangailangan at sa takot sa mga luwalhati. Sa isang maliit at tahimik na silid, naganap ang pagtatagpo. Ang bata, na walang kamalay-malay sa lahat, ay masayang naglalaro. Lumuhod si Hiraya sa harap nito, ang kanyang puso ay dinudurog. Anak! Bulong niya, niyakap ito ng mahigpit sa huling pagkakataon. Nilanghap niya ang amoy nito. Kinabisa ang bawat detalye ng mukha nito. Tandaan mo, kahit anong mangyari, naging bahagi ka ng puso ko. Minahal kita at mamahalin kita palagi. May luha sa kanyang mga mata nang iabot niya ang kamay ng bata sa tunay nitong ina. Ang sakit ay hindi mailarawan. Ngunit sa pagitan ng sakit, mayroong kapayapaan. Ang pag-ibig niya sa batang iyon ay totoo. At ang pinakadakilang patunay ng pag-ibig na iyon ay ang hayaan siyang bumalik sa kanyang tunay na pinagmulan. Ang mga sumunod na linggo ay ginugol ni Hiraya sa pag-aayos ng mga naiwan. Bilang legal na asawa ni Sinag, minana niya ang malaking bahagi ng yaman nito, ngunit hindi niya ito ginalaw para sa luho. Ibinenta niya ang mga alahas, ang mga mamahaling gamit. Ang tanging itinira niya ay isang maliit na bahay sa probinsya na binili ni Sinag para sa kanila noon at isang halagang sapat lang para sa isang simpleng pamumuhay at sa kanyang misyon. Hindi na siya si Hiraya luwalhati, ang manugang ng isang makapangyarihang angkan. Siya na lang si Hiraya Manansala, isang ina, isang umaga, nakatayo si Hiraya sa isang maingay na terminal ng bus sa Pasay. Dala niya ang isang simpleng backpack, walang bakas ng yaman na dati bumalot sa kanya. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang one-way ticket. Isang tiket patungo sa isang malayong probinsya sa Mindanao. Ang probinsya kung nasaan ang ampunan na binanggit ni Diwata. Sumakay siya sa bus at umupo sa tabi ng bintana. Habang umaandar ang bus, papalayo sa magulong syudad, pinanood niya ang mga gusali at mga tao na unti-unting lumiliit at naglalaho. Pinanood niya ang kanyang nakaraan na nagiging isang maliit na tuldok sa kanyang rearview mirror. Ang kanyang puso ay may lungkot. Isang lungkot na marahil ay hindi na mawawala. Ngunit sa ilalim ng lungkot na iyon, may isang bagong damdamin na umuusbong. Isang damdamin na mas malakas. Pag-asa. Tumingin siya sa daan sa unahan, sa abot tanaw na hindi pa niya nararating. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya roon. Hindi niya alam kung gaano katagal. Hindi niya alam kung makikilala pa siya ng kanyang anak. Ngunit isa lang ang alam niya, pag-asa, papunta na si Mama. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Ang kwento ni Hiraya ay isang paglalakbay na puno ng sakit, luha, at mga kasinungalingan. Ngunit ito rin po ay isang kwento na nagpapaalala sa atin ng isang katotohanang hindi kailanman magmamaliw. Ang pagmamahal ng isang ina ang pinakamakapangyarihang sandata sa buong mundo. Ito'y isang ilaw na kayang tumagos sa pinakamadilim na gabi. Maraming salamat po sa inyong paglalakbay kasama si Hiraya. Naramdaman niyo rin po ba ang kanyang pighati, ang kanyang galit, at ang kanyang hindi matatawarang pag-asa? Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang kwento? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. At ano namang klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Ang inyong mga komento po ang aming inspirasyon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli, paalam. Kili bawat sandali.